Pagkaing mura, napakadaling lutuin, murang mga sangkap at napakasustansya rin, tara magluto tayo ng ginataang langka. Pero bago ko nga lutuin tong langka na nabili ko sa palengke, ay syempre gagayatin ko muna yan. So mura lang yung pagkakabili ko dito, 50 pesos lang. At ganito nga yung ginagawa ko kapag magagayat ako ng mga gulay na sobrang dagta. Nagsusuot ako ng gloves na pwede ko nang itapon pagkatapos kong gamitin. Sobrang dagta kasi nito at napakadikit sa kamay, kaya kung hindi ako magsusuot ng gloves ay ako lang din naman yung mahihirapan kasi nga ang hirap tanggalin nito at saka makakailang hugas ka muna bago mo matanggal yung pinakadagta nito. Kahit nga sa kutsilyo yung gagamitin mo ay dapat mo nga rin pahira ng konting mantika para hindi rin madikitan ng mga dagta. Pero kahit nga napakahirap nitong gayatin ay pagtsatsagaan ko pa rin to kasi isa to sa pinakapaborito kong luto sa gulay, ang ginataang langka. Alam nyo naman na yung mga luto sa gata ay paboritong paborito ko. Meron namang nabibili ng mga gayat na sa palengke, pero dahil nga gusto kong pinapahirapan yung sarili ko at gusto kong pinaghihirapan yung mga niluluto ko, ay ito yung binili ko, yung hindi pa nga gayat. At pagdating naman sa paggagayat ay ganito yung ginawa ko. So hiniwa-hiwa ko nga lang pala muna yan at pagkatapos ay tinanggal ko yung pinakamatigas na parte dun sa pinakagitna nitong langka dahil hindi na nga yan makakain. Ganito nga yung itsura nung dagta na po pwedeng dumikit sa kamay ko kung hindi ako nagsuot ng gloves. At imagine niyo na lang kung gaano kadikit yan at kung gaano yan kahirap tanggalin. At pagkatapos kong magayat na lahat yan ay eto na yung magiging itsura niya. So nahugasan ko na nga pala yan, kaya nagready naman ako ng mga sangkap na gagamitin ko. So meron nga pala ako ditong siling panigang, bawang, sibuyas, luya, itong tuyong labahita at etong mga bagoong na ginawa ko. At nung makumpleto ko na nga lahat ng mga simpleng sangkap na gagamitin ko, ay nagsimula na rin akong magluto. At dahil medyo matagal ngang lutuin itong ginataang langka, ay dito na nga ako sa kahoy nagsalang. Katulad nga ng sabi ko kanina na napakadali lang lutuin ito, pero i-share ko pa rin sa inyo kasi isa nga to sa mga pinakapaborito kong ulam. Sa sobrang dali nga nito na kahit hindi ko na to ipaliwanag sa inyo ay alam kong magigets ninyo. Kaya gagamitin ko na lang tong opportunity na to para pasalamatan kayong lahat na nanood ng aking nakaraang vlog. Lalong-lalo na po dun sa nag-react, nag-comments at saka nag-share dun sa video ko tungkol sa sasing. Sobrang saya ko nga po kasi bukod sa first time kong nakaranas ng 1 million views ay nalaman ko rin kung hanggang saan na pala nakakarating itong mga videos ko. Marami din pala ang kumakain ng sasing at marami rin pala yung mga nandidire. Pero okay lang po, naiintindihan po namin kayo kasi alam kong first time nyo rin pong makakita ng ganito. At natutuwa ako na ako pa yung naging daan para malaman nyo na meron ganitong klase ng pagkain na talagang kinakain at masustansya at ginagamit pa nga na panggamot. At gagamitin ko na rin tong chance na to para ma-shoutout yung mga nagpapa-shoutout po sa amin. So shoutout po sa inyo, Ma'am Christy Burnasal Unlayaw ng Kalibo Aklan, Ma'am Jean Bautista from Pangasinan, sa mga taga Kabugao Batan Aklan, lalong-lalo na po sa Rakan at Cebuano family from Sir J.M. Rakan. Sa pamilya po ni Ma'am Maricel Salvadico sa Barangay Lalab, Batan Aklan. At sa katrabaho at best friend ng kapatid ko, Ma'am Janet Chua, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa aming mga simpleng vlogs. At sa nakita nga ninyo na pagkatapos ko maigisa sa bagoong alamang itong mga langka ay nilagyan ko yan ng pangalawang piga ng gata o yung malabnaw na gata. Pinakulo ko lang yan hanggang sa lumambot at pagkatapos ay nilagay ko na rin itong siling panigang at yung kakang gata. Tinakpan ko nga lang yan at hinayaan ko lang na kumulo ng kumulo at nung medyo maiga na nga siya ay tsaka ko na yan tinimplahan ng paminta at tsaka ng asukal. Pagdating naman sa alat ay hindi na ako masyadong nagdagdag ng asin kasi nga naglagay na rin ako ng bagoong alamang at saka yung tuyong labahita. Pagdating naman sa mga pampalasang sangkap ay bahala na kayo kung ano yung mga preferred ninyong gamitin at timplahan ninyo yung mga niluluto ninyo nang naaayon sa panlasa nyo. Hinalo ko nga lang yan at pagkalipas lang ng mga ilang minuto ay eto na at luto na ang aking paboritong ginataang langka na may bagoong alamang. Maraming salamat po sa panonood at sana po nagustuhan ninyo ang aming mga simpleng vlogs. Thank you! Bye!